Totoo nga kaya ang hinala ni Sandra. Ang babae yun nga kaya nagpadala ng bulaklak ng patay para kay Lika. Kung siya nga, hindi niya dapat ginawa yun. Ang sama niya. Caridad, Ay, Manang, parang ang lalim ng iniisip mo. iniisip ko lang, Manang, kung sino nga kaya nagpadala ng bulaklak ng patay para sa aking anak. May palagay ako na tama si Sandra. May galit sa kanila ni Veronica ang nagpadala nun. At sa pagkakaalam ko, isang tao lang yun. Pero hindi siya dapat ganon. Talagang hindi. Dahil ibig sabihin ng ginawa niya, hinahangad na niyang mamatay si Nika. Oh, Diyos ko. Manang, nag-aalala po ako para kay Nika. Ay, Ayaw ko sanang lumala pa ang pangyayaring ito. may tiwala ako kay Sandra. Alam kong hindi niya pababayaan si Nika. Magaling! Magaling, Lucinda. Talaga maaasahan ka. Jack, natakang-taka sila dahil walang pangalan ng bulaklak. Ang gusto ko kasi, matakot si Nika para lalo siyang magkasakit. Kaya lang, malakas umamoy si Sandra. Baka malaman niyang ikaw ang nagpadala ng bulaklak ng patay sa alaga niya. I don't care. Hindi niya ako pwedeng harapin. Wala siyang ebidensya dahil malinis ang pagkakagawa natin. Kaya ang mangyayari niyan, hanggang hinala lang siya. Oh, girl, matalino ka talaga, friend. Come on, Lucinda. Matagal na ako matalino. At maganda pa. I know. So, what's your next plan? Makikiramdam muna tayo. Titingnan natin ang reaction nila. Tsaka na tayo kikilos uli. Pinadalhan pala ng bulaklak ng patay ni Alona si Nika Marquez. Yun ang narinig ko sa kanila ni Lucinda. Ngayon, hindi man aminin ni Alona, naniniwala na akong insecure siya sa alaga ni Sandra. Siguro dahil sa sinasabi ng marami tungkol sa kanilang dalawa. Maamo mukha ni Nika. Hindi tulad ni Alona na mukhang suplada. Hindi ko gusto ang ginawa ng aking anak. Wala namang kasalanan sa kanya yung bata. At hindi pa naman yung pumapasok sa pelikula. Kawawang Nika. Baka lalo siya magkasakit o kaya matakot. Ano kaya? Alam ko na. Alam ko na ang gagawin ko. Oh, ano na ang pakiramdam mo ngayon, anak? Medyo okay na po, Inay. Parang malakas na po ako. Ay, salamat sa Diyos. Nasabi na ba sa'yo ni Sandra ang nangyari? Wala pa po siyang sinabi, Inay. Ano po ba yun? Nitong ilang araw na may sakit ka, may nagpadala sa'yo ng bulaklak ng patay. Po? Bakit naman ako pinadalahan ng ganun? Inay, sino po ang nagpadala? Walang pangalan ng kalagay, anak. Pero may hinala siya kung sino. Parang alam ko na po kung sinong pinaghihinalaan ni Tita.
Kayon, napakasama naman niya. Para hangaring mamatay ang kanyang kapwa. Kaya nga gusto kitang paalalahanan, anak. Lagi ka sana mag-iingat. Lalo na ngayon nariyan ka na sa magulong mundo ng showbiz. Balikan natin ang kasaysayan ni Veronica. Nasaan ang kaligayahan? Dito sa ating dulang, mga ginimtuang kasaysayan. Besh! Heto na ang snack natin! Thanks, Bestie. Ang favorite sandwich ko pa talaga ay pinagawa mo kay Manang, ha? Correction, girl. Si Aling Chari ang gumawa niyan. Ang mother ni Nika. Hindi talaga nagbago si Aling Caridad. Tama. Hindi niya nakalimutan ang mga bagay na gusto ko. Ay, nga pala, Besh. Matagal niyo ba naging katulong si Aling Chari noon? Yes. Buhay pa noon ang parents ko at hindi pa kita bestie. Pero wala na dito si Aling Caridad nung mamatay sina mama at papa. Sandra! Ludi! Ah, tingnan niyo tong dala ko. Wow! Ah! Look, Besh! Si Manang! May dalang madaming roses! Maganda naman, Manang. From where yan? Sino po ang nag-give? At para kanino? Ay, syempre, hindi para sa akin. Tanda na ako para bigyan pa ng ganito. Para kanino po yan kung gano'n? Para kay Nika. Ah. Pero wala namang pangalang nakalagay kung kanino galing. Ang nakasulat lang, from your secret admirer. Good afternoon, Tito Narciso. Oh, Amador. Good afternoon. Have a seat. Oh, thank you. Wala rito si Alona. May contract signing siya para sa isang commercial. Hindi ba niya nasabi sa'yo? Alam ko, Tito. Pero nagdesisyon akong hintayin na lamang siya dito. Oh, okay. Coffee or juice? Wag na, wag na. Okay lang ako. Tito, usap-usapan ngayon sa Showbizlandia ang dalawang klase ng bulaklak na natanggap ni Nika Marquez nang magkasakit siya. Isang bulaklak ng patay at may magagandang mga bulaklak din na naibigay sa kanya. Naisip ko lang, may alam kaya kayo tungkol doon? Ano ba naman yung sinasabi mo, Amador? Paano ko malalaman ang tungkol doon? Isa lang naman ang pwedeng magbigay ng bulaklak ng patay kay Nika. Si Alona. Dahil may galit siya kina Sandra at kay Nika. Anong klase ka bang karelasyon? Bakit mo pinagbibintangan ng ganyan si Alon? Relax lang kayo, Tito. Gusto ko lang namang malaban. Isa pa, hindi ko lang maiwasang magtaka. Maging sa mga magandang bulaklak na natanggap ni Nika. Sa tingin niyo, sino kaya ang kanyang secret admirer? Maganda siya. At hindi imposibleng may humanga sa kanya. Hindi kaya ikaw yun, Tito Narciso? Umiwas si Tito Narciso na sagutin ang tanong ko kanina. Mukhang natumbok ko ang katotohanan. Tito Narciso, kung ano man ang binabalak mo kay Nika, mas mabuting huwag mo nang ituloy para hindi tayo maging magkalaban. Honey! Yes, honey? Hindi ko gusto ang pagkakaslice ng binili mong cake for me.
Hindi marunong ang nag-slice. Akala ko pa naman kung anong importanteng bagay. Yun lang pala. Importante yon. Napakamahal ng cake nila. And yet, tumatanggap sila ng katulong na hindi marunong ng tamang pag-slice ng cake. Alam na hindi katulong ang tawag sa kanila. Katulong pa rin sila. Alila, Chimay. Dahil trabahador lang sila sa bake shop. Kailangan matanggal doon ang bobang nag-slice ng cake na binili natin. Ano? Yun lang ipatatanggal mo. Dapat silang matuto ng leksyon para ayusin ang trabaho nila. Lalo na para sa akin ang cake. Para sa akin. Ako, si Alona Magdrigol! Balikan natin ang kasaysayan ni Veronica. Nasaan ang kaligayahan? Dito sa ating dulang, mga ginimtuang kasaysayan. Alona, mag-usap nga tayo. About what, Daddy? Ano naman ba ang ginawa mo? Bakit hindi na naman maganda mga write-up sa iyo ng mga reporter? Bakit? Ano bang sinulat ng mga yon? Malupit ka raw. Pinatanggal mo ang isang tauhan sa Casanova Bake Shop dahil hindi mo nagustuhan ang pagka-slice niya ng cake. Kung tutusin naman daw, pag kinain ng cake, wala na ang ganda ng pagka-slice nun. Totoo bang ginawa mo yun, anak? Yes. Alona, nagpapakahirap ako sa pagpapaganda ng image mo. Sinisira mo naman. Bakit pinapatulan mo pa mga ganong bagay? Bobo siya. She deserves it. At si Amador naman, hindi ka man lang pinigilan. Hindi ba niya naisip na maaaring makasama sa karir mo ang gagawin mo? Pinigilan niya ako. Pero kahit siya, wala siyang magagawa kung gusto ko. Oh, napakatigas ng ulo mo. Kaya ka napapahamak. Dad, ano bang pinoproblema niyo? Diba, may paniniwala sa showbiz na good or bad publicity is still publicity? Noon yun. Matalino na ang publiko. At may social media na rin, kaya mulat na sila. Oh, tigilan na natin ito. Ayoko masira ang araw ko. Nika girl, Po? bukas back to work ka na. Sure ka na ba na kaya mo na? Opo, Tita Ludi. Malakas na po ako. Miss ko na nga po ang magtrabaho eh. Kasi 1 week din po ako nagpahinga. I'm sure, miss ka na rin ng secret admirer mo. Po? Hindi ko naman po kilala yun, Tita. Talaga? Opo. Hindi po ako nagsisinungaling. Kaya nga po nagulat ako nang malaman ko meron pala akong ganun. Gusto mo ba siyang makilala? Ang totoo po, thankful naman po ako sa ibinigay niya sa akin. Kasi nabawasan noon yung lungkot ko dahil po sa bulaklak ng patay na una kong natanggap. Pero ayoko pa po kasing isipin ang tungkol sa pag-ibig. Gusto ko munang pagtuunan ng pansin ang aking career. Yung makaipon po ako para guminhawa kami ni Inay. Alam mo, sana lahat ng mga bagets tulad mo. Para hindi na problema pa ang mga parents. Nika, meron ako magandang balita para sa iyo. Ano po yun, Tita?
nakausap ko si Direk Albert Barsaga. And he invited you to his acting workshop. Ibig niyo pong sabihin, a-attend po ako sa isang acting workshop? Yes! Kasi may gustong kumuha sa iyo sa pelikula. Talaga po? Eh, di ba, sabi mo sa akin, gusto mo rin umarte? Kaya patuturuan kita. At kapag okay ka na, saka natin tatanggapin ang offer na yon. Sige po, Tita Sandra. Gusto ko po yun. Sino nga kaya ang nagbigay ng magagandang bulaklak kay Nika? Ano na ang kanyang magiging kapalaran ngayong papasukin na rin niya ang pelikula? Mga nagsiganap, Rosana Villegas, Bobby Cruz, Susan Robles, Lionel Benjamin, Maynard Landicho Jr., Jenaline de la Cruz, James Cuaton, at Chiquita Amor sa papel na Veronica. Sound effects, Jerry Mucha. Technical supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical director, Boboy Salonga. Ito ay mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. At sa direksyon, Phil Cruz. Veronica. Nasaan ang kaligayahan? Dito sa mga ginintuang kasaysayan. Daddy! Daddy, come here! Oh, ba't ba parang galit ka na naman, Alona? Galit talaga ako. Basahin mo to, Dad. Basahin mo. Tara na. Oh, dumadalo na pala sa workshop ni Direk Barsaga si Nika. See, tama ako. Hindi lang magiging singer ang gagawin ni Sandra sa babaeng yon. Ayan na. Sinimulan na niyang ipasok sa pelikula. Wala na tayong magagawa. Kung yun talaga ang gusto niya sa alaga niya. Oo, ano ba namang salita yan? Do something about it. Kausapin niyong Sandra na yon, na pamangkin niyo. Hindi na nakikinig sa akin si Sandra. Matagal na. And you know that. Kausapin mo si Director Barsaga and tell him alisin niya sa workshop niya ang babae na yon. Hindi kami close ng direktor na yon. Huwag mo nga ipagawa sa akin ng mga bagay na yon. Bakit ba kasi nai-insecure ka sa baguhang yon? Hindi ako insecure. Ayoko lang na kinukumpira ako sa iba. Ayoko! Hindi. Ang bumaba ng kotse, hindi ako maaari magkamali. Si Alona, bakit siya na pa rito? Hoy, babae! Bakit nakasilip ka pa dyan sa bintana? Buksan mo pinto! Kakausapin ko si Sandra. Opo, ma'am. Ayan po, bukas na po ang pinto. Wait, parang natatandaan kita. Ikaw ang dating katulong ni Sandra, di ba? Si Caridad? Ay, opo, Ang alam ko, matagal ka nang wala dito. opo, Kailan ka pa bumalik dito? Oh, never mind. Bakit ba ako mag-aaksaya ng panahon ng pakikipag-usap sa'yo? Tawagin mo yung amo mo. Sabihin mo, nandito ako, yung pinsan niyang si Alona Madrigal. ay, opo. Ang matandang yon, bakit kaya siya namumutla? At parang natatakot pa. Dapat tinanong mo yon. Ano ba pakialam ko sa karidad na yon? Si Sandra ang dapat kong makausap. Ano na namang masamang hangin ang nagtulak sa iyo para kausapin ako? Sandra, bakit mo pinag-workshop ang alaga mong taga-prom di? It's none of your business. Ha?
Siguro papasok mo siya sa pelikula, no? Para kumpetensyahin ako. Dahil may mga tangang nagsasabi na magkahawig kami? Mahilig din umarte si Nika. So, as a manager, dapat ko siyang tulungang maabot ang mga pangarap niya. Alam mo, ang mahirap sa'yo. Isa kang fan. Funny walain. Naniniwala ka sa mga tanga. Kaya binibuild up mo ang isang proudy na wala namang mararating at walang kwento. Walang kwenta? Bakit insecure ka? Bakit natatakot ka? Hindi ako insecure! At lalong hindi ako takot sa pangit mong alaga. Ayaw ko lang nasayangin mo ang panahon at pera mo sa kanya. Wow! Kailan ka pa natutong magmalasakit? Sandra! Hindi kita pinakikialaman sa karir mo, Alona. Kaya huwag mo rin akong pakialaman sa gusto kong gawin sa alaga ko. Makakaalis ka na. No. Aalis ako kapag gusto ko nang umalis. Nakalimutan mo na ba? Na narito ka sa house ko. At kapag hindi ka pa umalis, ipapakaladkad kita sa mga security guard nitong subdivision. Walang hiya ka, Sandra. Bakla! Itong tanim mo sa utak mo, ha? Diyan sa kukote mo. Ibabagsak ko ang alaga mo. Mark my word! Maldita talaga ang pinsan mong yan, Mama. Kung narito lang ako kanina, naku, nasa bunutan ko siya. Mabuti na lang po wala tayo kanina. Kung nagkataon, napasubo kayo sa gulo. Nakakagalit kasi ang pinsan na yon ni Bestie. Kaya nga hindi ko kagad nasabi din ko kay Nika na pinsan ko si Alona. Dahil kinaiiyak ko siya. Kasi ang sama ng ugali niya. Nalulungkot lang po ako, Tita Sandra. Tita Ludi. Nalulungkot? Umiiyak ka na, girl. Kasi naman po, hindi ganito ang pinangarap ko noon na mangyayari kapag nakita kami. Sabi ko, pag nag-artista ako, magiging kaibigan ko siya. Magiging close kami. Pero baliktad ang naganap. Isa lang ang kaibigan niya. Si Lucinda. Nagaya din niyang maldita at mayabang. Tama. Tita Sandra, hindi ba pwedeng huwag na siyang magalit sa akin? Para naman po maging masaya ako. Kasi gusto ko po siya makasama. Makakwentuhan. You're wishing next to impossible, Nika. Kaya wag mo nag-aksayahin ang luha mo sa kanya, girl. Ang gawin mo, magpakatatag ka. Dahil kahit ayaw mo, tiyak na matinding labanan ang mangyayari sa inyong dalawa. Balikan natin ang kasaysayan ni Veronica. Nasaan ang kaligayahan? Dito sa ating dulang, mga ginintuang kasaysayan. Bessie, sinong tumawag? Si Direk Barsaga, Besh. Bakit daw? Wala naman schedule ng workshop ngayon. Ibinalita lang niya na kinausap siya ng malditang si Alona para alisin ang alaga natin sa workshop niya. Loka talaga ang babaeng yon. Sinabi mo pa. Sige. Gusto niya ng laban, ha? Well, pagbibigyan ko siya. Uy, makikipag-away ka, Besh? Isama mo, Kitch! Ibang pakikipaglaban, Bessie. Ibang pakikipaglaban ang gagawin natin.
Bakit mo ginawa yun? Para naalisin na siya ng leching director na yon. Eh kaso nga hindi kanya pinakinggan. At magkasama pa silang nagsalita ngayon ni Sandra against you. What? Nagpa-interview sila? Hindi basta interview. Oh. Nagpa-press con sila. Kaya sigurado, masama na naman ang write-up sa'yo sa mga tabloid at mga magazine. Anak, pag lagi kang ganyan, hindi ako magugulat kung dumalang na ang mga projects mo. Dapat kasi hindi ka na nakialam doon, friend. Oh my God, Lucinda. Pati ba naman ikaw? Pinagtulungan na nga ako ni na Daddy at Amador. Sumasali ka pa? Concerned lang ako sa'yo, Alona. Dahil pati yung pagpapadala mo ng bulaklak ng patay kay Nika, binanggit na ni Sandra. Wala siyang ebidensya doon. Pero girl, sobrang na silang pinag-uusapan. Ang laki ng publicity ni Nika. Oh, ano kayang gagawin ko? Gusto kong gumanti. Eh, di sagutin mo lahat ng sinabi nila. Umati kang walang nalalaman. Balikan natin ang kasaysayan ni Veronica. Nasaan ang kaligayahan? Dito sa ating dulang, mga ginintuang kasaysayan. Si Alona itong guest sa TV, ah. Dito muna ako manonood. Ay, alam niyo po, hindi totoo ang bintang sa akin ng pinsan ko. Hindi ko pinadala ng bulaklak ng patay si Nika. Ha? Sinasagot niya ang mga sinabi ni na tita sa press con. Hindi ko makakayang hangarin na mamatay ang kapwa ko. Kahit po yung sinabi nila na kinausap ko sila ni Direk Marsaga para bitiwan si Nika. No, hindi rin po yun totoo. Ginawa lang nila yon para siraan ako. Di ko nga alam kung bakit sila ganun sa akin. Bakit ganun ang pinsan ko? Wala naman akong galit sa kanila ni Direk. Sinungaling ka, Alona. Kahit na kay Nika, hindi rin ako galit sa kanya. Gusto ko nga mabigyan siya ng chance na may mapatunayan naman. Plastic ka. Mapagkunwari. Sayang lang pala ang paghanga ko sa'yo. Ngayon ang huling araw ng workshop ni Nika. Oo nga, Manang. At sabi ni Sandra, pagkatapos nito, sisimulan ng gawin ni Nika ang kanyang unang pelikula. Oh, eh bakit parang hindi ka masaya? Dapat nga matuwa ka. Dahil sabi ng direktor nila, mahusay ang iyong anak. Nag-aalala ho ako para kay Nika. Baka kasi masaktan lang siya sa pinasok niyang larangan. Alam mo, ang suliranin natural na sa buhay ng tao. Kahit ano pang kanyang trabaho. Pero baka siya mapahamak. Dahil galit sa kanya si Alona. Baka gumawa yun na masama labang kay Nika. Ay, mabuti na banggit mo yan. Eh, bakit ba namutla at parang natakot ka nang makita mo si Alona dito? May dapat ka bang katakutan? Natakot ho ako kasi baka awayin niya ang anak ko. At pag-usapan na naman sila. Pag ginawa niya yun, para na niyang sinira ang kanyang karir.
Wala pa si Tita Sandra. Bakit kaya nagtagalan sila? Kanina pa tapos ang workshop namin eh. Hello, Nika. Ha? I'm Rester. Kasama mo rin sa workshop. Hindi nga lang tayo naging magka-team kahit minsan. Siya yung madalas ko nakikita nakatingin sa akin Hi. Hi, Racer. Oo, natatandaan kita. Salamat naman, natatandaan mo ko. Wala pa manager mo? Oo eh. Hindi ko nga sila makontak eh. Bakit ikaw? Narito ka pa. Pauwi na ako. Nakita lang kita, kaya lumapit ako. Sabi ko sa sarili ko, pagkakataon ko na para makilala ka ng personal. Nika, gusto kitang maging kaibigan. Sana okay lang. Sige. Okay lang. Thanks. Pwede ba kitang samahan habang hinihintay mo si Tita Sandra? Anong magiging papel ni Rester sa buhay ni Nika? Mga nagsiganap: Rosana Villegas, Bobby Cruz, Susan Robles, Lionel Benjamin, Maynard Landicho Jr., Jenaline de la Cruz, James Cuaton, at Chiquit Amor sa papel na Veronica. Sound effects: Jerry Mucha. Technical supervision: Eric Lucero at Bong Muyar. Musical director: Boboy Salonga. Ito ay mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara at sa direksyon, Phil Cruz. Veronica, nasaan ang kaligayahan? Dito sa mga ginintuang kasaysayan. Ano pong sasabihin niyo sa akin, Tita Sandra? Tita Ludi? Sad news, Nika girl. Po? Ano po? Sad news. Tell her na, besh. Ikaw naman, Ludi, binibigla mo si Nika. Ay, sorry. Kasi naman, masyado akong nasad sa news na yun. Ikaw ba ang artista, ha? Feeling artista lang. Ito naman. Sabihin mo na. Yun kasing ipapartner sa'yo, nag-back out. Umatras? Hindi na po matutuloy ang pelikula. Tuloy pa rin. Yung munang mga part mauunahing i-shoot habang naghahanap pa ng magiging love team mo. Konting problem lang yun, Nika baby. Huwag masad. Huwag masad ikaw ang nauna. Huwag kang mainis, besh. Beshi, BFF. Concern lang naman kasi a catch. Buti nga sa kanya, nung wala ng love team, mga alaga niyang tsaka. Kala niya magtatagumpay na siya, ha? Pero, bakit nga kaya umurong si James at ang manager niya? Ano pa? Eddie, because of me. Ikaw ang dahilan? Yes. Kasi, may malaking utang sa akin si Olga. At hindi pa bayad yon. Kaya hindi niya ako natanggihan. Nung sabihin kong huwag niyang itambal ang alaga niyang si James sa pangit na si Nico. Hindi ko alam yun, no? Kasi nasa abroad ka noon nung matalo si Olga sa casino. At umutang siya sa akin. Buti na lang pala pinautang ko. Napakinabangan ko yon. Second shooting day ko na bukas. Buti pa, basahin ko uli yung script ko for tomorrow. Tama. Magpa-practice ako uli.
Ay, may tumatawag sa cellphone ko. Ba? Number ito ni Reister ah. Ito yung pinasave niya sa akin. Masagot na nga. Hello? Hello, Nika. Si Reister ito. Alam ko. Di ba pinasave mo sa akin ang number mo? Oo nga pala. Ano, napatawag ka? Gusto lang kitang kumustahin. Kumusta ang first day shooting mo? Okay naman. Pero, medyo kinabahan ako. Natural lang yun. Kasi first time mo. Ganun din ako sa unang pelikula ko eh. Pero masasanay ka rin. Babasahin ko nga uli yung script ko para bukas eh. Balita ko, umurong daw yung ipapartner sa'yo. Oo. Kaya ang ginagawa muna namin, lahat ng mga eksenang wala akong partner, habang naghahanap pa sila ng magiging partner ko. Paano sila naghahanap? Anong ginagawa nila para makahanap? Ang sabi, magpapa-audition daw sila. Sure ako, Alona. Si Amador ang kasama ng isang model ng brandy. At ang sweet nila, ha? Hayaan mo sila. What? Yan lang ang sasabihin mo? Girl, baka maagaw ng ibang jowa mo. So what? Marami namang ibang mayaman dyan na may gusto rin sa akin. Hindi siya kawalan. Oh, hindi ka masasaktan? Ako? Masasaktan? Of course not. I don't love him, Lucinda. Kaya lang ako nakipagrelasyon sa kanya para may bumili ng lahat ng gusto ko. At para ma-save ang income ko. So, okay lang kung maging 2 o 3 kayo kay Amador, ganon? Oo naman. Basta ba, ibibigay pa rin niya ang lahat ng gusto ko eh. Magagalit lang ako kung maloloko siya sa pangit na si Nika. Balikan natin ang kasaysayan ni Veronica. Nasaan ang kaligayahan? Dito sa ating dulang, mga ginintuang kasaysayan. Po? May press con po bukas para sa ginagawa kong movie? Yes, Nika. And you know why? Bakit po? Eh, hindi pa naman po tapos ang pelikula. Dahil may ka-love team ka na. Sino po? Dati na siyang artista. At mas gwapo kay James Aldevar. Sino po siya, tita? Sylvester Cordova. Tinutuon niya ang sinabi niya. Nung huli po kami nag-usap. Mag-audition daw siya para maging ka-love team ko. Actually, sinabi niya sa akin yon. And I'm happy na siyang napili. 4 movies lang na nagawa niya, ha? At malaking tulong siya dito sa first movie mo. May partner na pala si Nika sa ginagawa niyang pelikula. Si Reister Cordova. Balitang mabait ang batang yon. At marami na ring tagahanga. Dito, Narciso. Oh, Amador. Ikaw pala. Yes, Tito. May lakad kami ni Alona. Mukhang tungkol na naman kay Nika Marquez ang binabasa ninyo. Oh, wala namang masama sa ginagawa ko. Sabihin mo nga sa akin, Tito. Gusto mo ba siya? Ano? Are you crazy? Oh, Napakatanda ko na for her. meron namang ganun, di ba?
Isa pa, lalong magagalit si Alona. So, kung hindi pala magagalit si Alona, liligawan mo si Nika? Walang kwentang usapan ito. Sige't papasok na ako sa kwarto ko. Diyan ka na. Hindi ko na gusto ang mga napapansin ko sa'yo, Tito. Hindi ko gusto. Oh, Lucinda, what's new? Bad news. Huh? Jack na hindi mo magugustuhan. Bakit? Ano yun? May partner na ang kinabubisitan mo si Nika Marquez. Ano? Are you sure? Yes! Nag-start na nga sila mag-shoot kahapon eh. Ang bilis silang nakakuha ng kapalit ni James. Nagpa-audition daw ang Alcantara Films International. At alam mo ba kung sino nakuha, ha? Sino? Ang gwapong type ko. Si Rayster Cordova. Ano? Ha? Sinayang lang ni Rayster yung career niya. Wait. You mean, mababagsakin mo rin siya? Of course! Lahat ng hahadlang sa plano ko against Nika Marquez. Babagsak! Alona, baka naman pwede mong ibalato mo na lang sa akin si Rayster. Gaga! Oh. Magtrabaho ka. Kung gusto mo siya. Balikan natin ang kasaysayan ni Veronica. Nasaan ang kaligayahan? Dito sa ating dulang, mga ginintuang kasaysayan. Beshi, Bestie, BFF. Ba't mo piniyagan dumalaw dito si Rayster? Shorten mo yung tawag mo sa akin, buka. Sabihin mo na lang, Triple B. O sige, Triple B. Bakit ka nga pumayag na dalawin ni Rayster ang baby natin? Kadiri ka, Ludi ka. Pareho tayong girl. Hindi tayo maaring magka-baby. Kainis ka naman eh. Yung mga alaga natin ang gusto kong sabihin, syempre. Bakit ka nga pumayag na dalawin? Ayusin mo kasi ang salita mo. Ikaw kaya puro kalokohan. O, ano na? Anong sagot mo sa tanong ko? Kasi, nagpaalam naman sa akin si Rayster. Kaya lang naman tanggihan ko yung bagets. Mabait at magalang naman. Gentleman pa nga eh. Mas okay na yung dito sila mag-uusap kaysa dun sa labas. Lagi naman sila nag-uusap sa shooting, no? At sa cellphone. Madalas pa silang sabay mag-eat. Oh, okay yun. Para makita ng fans nila. You mean, gagawa kayo ng gimmick? Na mag-on sila? Hindi, Ayokong paglaruan ang feelings ng fans. Gusto ko lang ipakita na close sila. Pero Triple B, may nararamdaman ako kay Rayster. Ano? Pinagnanasaan mo si Rayster? Baliw! Ano ka ba naman? Hindi yun. At saka hindi ako mahilig sa ganyang kabata, no? Kasi sabi mo may nararamdaman ka. Ay, ang ibig kong sabihin, may nahalata ako. Parang may feeling siya kay Nika. Paano ngayon kung madevelop sila? Mukhang importante ang sasabihin niyo sa akin, Aling Caridad. Oo nga, Sandre. Tungkol saan ba yan? Tungkol kay Nika, napapansin ko kasi, madalas na siya dinadalaw dito ng kasama niya sa pelikula na si Rayster. Natatakot ka ba na ligawan siya ni Rayster?
18 na naman si Nika, di ba? Pero hindi natin alam kung malinis nga ba yung hangarin ng lalaking yun. Paano kung lukuhin lamang si Nika? Kung masaktan at mapahamak siya tulad ng iba. Sandra, ayoko mangyari yun kay Nika. Aling Caridad. Kaya kung pwede lang sana, ilayo mo siya sa register na yun. O kaya naman, huwag na lamang siya mag-artista. Ano po? Napaka-cute nitong nabili kong papi. Ibibigay ko to kay Nika bukas. Sana magustuhan niya. Sasabihin ko, pangalanan namin itong Reka. Pinagsamang Raster at Nika. Ay, Nika. Bakit ba ganito? Gusto ko, lagi kang nakikita. Pumayag kaya si Sandra sa gusto ni Caridad. Si Raster, may damdamin nga kaya siya kay Nika? Mga nagsiganap, Rosana Villegas, Bobby Cruz, Susan Robles, Lionel Benjamin, Maynard Landicho Jr., Jenaline de la Cruz, James Quaton, at Chiquita Amor sa papel na Veronica. Sound effects, Jerry Mucha. Technical supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical director, Boboy Salonga. Ito ay mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. At sa direksyon, Phil Cruz. Veronica, nasaan ang kaligayahan? Dito sa mga ginintuang kasaysayan. Ang ganda, Racer. Ang cute. Salamat man na gustuhan mo. Kaya lang, baka mahal ang ganito, ha? Nakakaya naman sa'yo. Okay lang yun, Nika. Hindi naman masyadong mahal yan eh. Thank you, ha? Hayaan mo, aalagaan ko ang papi na ito. Thanks. Pwede ba natin siyang tawaging Reka? Reka? Bakit Reka? Pangalan nating dalawa yun. Pinagsama ko. Racer? Okay lang ba sa'yo, Nika? Totoo, Alona. Marami na silang fans. Nadagdagan pa dahil sa binigay na aso ni Raster kay Nika. Alam mo ba tawag nila sa aso? Ano? Reka. Pinagsamang pangalan nilang dalawa yun. Sigurado si Sandra may pakana ng kimik na yon. Maldita talagang bading na yun. Lahat gagawin for the sake of money. Iba kasi talagang kinang ng salapi. Wala namang mangyayari sa gimmick. Yung gimmick niya na yon dahil sigurado flop China ang magiging resulta ng pelikula nila. Kaya? Lucinda, huwag mo akong kinukontra. Basta sinabi kong flop China ang magiging outcome ng movie nila, mangyayari yon. Okay. Huwag ka na magalit. Ang gawin mo na lang, mag-post ka. Kontrahin mong gimmick nila. Ibista mo. Tama. Maaasahan ka talaga, Lucinda. I know. Matalino ka rin tulad ko, ha? Ano to? May post si Alona tungkol sa amin ni Raster. Sabi niya, kumigimik lang daw kami. Pinaglalaroan ng damdamin ng mga fans.
ganyan, Alona? Wala naman akong ginagawang masama sa'yo. Bakit ka naninira? Nika, Tita, kayo po pala. Hindi ko napansin ang paglapit ninyo. kasi busy ka sa pagbabasa ng post ni Alona. Bakit pa pinapasa mo pa rin ang mga post niya? Tita, Huwag mo nang basahin ang lahat ng post niya. Wala siyang sasabing maganda sa inyo ni Reister, lalo na sa iyo. talaga po palang magiging magkaaway kami. Siya ang nangaaway sa iyo. Kaya kailangan matatag mo siyang labanan. Huwag kang mag-alala. Kaya mo yan. Hindi kita pababayaan. Kami ng Tita Ludi mo. Basta, huwag lang lalaki ang ulo mo. At manatiling nakatapak sa lupa ang iyong mga paa. Besh! Premiere night ng movie ng alaga natin! Excited na agad! Lalo ako, Bessie. Inaasahan ng producer na kikita ang first movie ni Nico. Alam mo, ganun din ang feeling, Ketch. Kasi sold out ang ticket ng premiere night. Grabe! Konti lang ang naipamigay na kompli. Pero aminin ko, kinakabahan ako, ha? Dahil hindi naman lahat ng baguhan kumikita agad ang unang pelikula. Meron nga, first day and last day movie lang. Sa bagay, true yan. Pero marami ng fans si Nika. Mga hanga sa voice niya. Yung iba nga, hanga sa attitude niya eh. So I think, susuportahan siya ng mga utaw. Balikan natin ang kasaysayan ni Veronica. Nasaan ang kaligayahan? Dito sa ating dulang, mga ginintuang kasaysayan. Ay, grabe, Alona. Ubos lahat ng tickets sa premiere night ng pelikula ni Nika at Reister. Ay, naku, Lucinda, pwede ba? Huwag may kwento sa akin yan. Hindi ako makapag-concentrate dito sa script ko. Sorry. Kasi naman hindi ako makapaniwala, girl. Wala nang ticket. 2 sinihan pa ang ginagamit nila ngayon. Naku, kung pwede ko nga lang pasabugin ang Moonlight Theater na yan, ginawa ko na. Para mawala na sa landas ko ang Sandra at Nika na yun. Grabe ka. Ganyang katindi ang galit ko sa kanila. Ang daming tao. Ganito nung nagsisimula pa lamang si Alon. Tito Narciso! Nakita ulit tayo. Oh, ikaw pala, Amador. Sinabi ko na sa'yo, walang masama sa ginagawa ko. I'm doing this for my daughter. Magagalit si Alona kapag nalamang pinanood niyo ang pelikula ng kaaway niya. Magagalit din siya sa'yo. Dapat, nagpa-black screen na lang kayo. Para solo ninyo. Why, ikaw, bakit hindi mo ginawa yun? Malalaman din naman yun ni Alona. Kaya bakit pa ako magtatago? Tsaka, kayo na rin ang nagsabi. Walang masama sa ginagawa ninyo. O hindi ganun din ako. Ginaya mo lang ako, nagpalusot ka pa. Sige, papasok na ako. Kung ayaw mo pa, maiwan ka dyan. Showing day ng pelikula ng Nika po!
Sinabi ng besi ko, Aling Caridad, kumita ng gusto ang pelikula ni Nandika at Maestar. Ay, ko, salamat naman sa Diyos. Dapat sumama ka kasi kagabi. Para nakita mo ang dami ng fans ng iyong daughter. Paano sobra naman ang kaba ko? Kaya hindi na ako sumama kagabi sa premiere night. At dahil sa success ng movie, masusundan daw yon, sabi ng producer. Ay, sikat na ang anak mo, Aling Chari! Masaya ako para kay Nika. Kaya sana, huwag kang magtampo sa akin, Aling Caridad. Kung hindi ako pumayag na huwag nang mag-artista si Nika. Kasi, sayang ang talent niya. Balikan natin ang kasaysayan ni Veronica. Nasaan ang kaligayahan? Dito sa ating dulang, mga ginimpuang kasaysayan. Totoo ba, Amador? Daddy? Sumagot kayo! Yes, anak. Totoo, nanood nga ako ng movie ni Nika. Oh, no! 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 Lola, stop it! No! Pinahiya niyo Makinig ka ako. sa akin. Pinahiya niyo ako, Daddy! Pinahiya niyo ako sa mga tao! Ikaw lang ang nag-iisip ng ganyan. Ang totoo, sinusubaybayan ko siya para maprotektahan ka. No! Hindi ako naniniwala sa'yo! Totoo yun, anak. At ikaw naman, Amador! Ano naman ang dahilan mo, ha? May ilan akong business partner na gustong manood. Natural, sinamahan ko sila. Sinungaling! Laos na yung dahilan mo! Sinampal mo ako? Tandaan mo to, ha? Kapag inulit mo pa to, maghihiwalay na tayo. At kayo naman, Daddy, kapag hindi nyo pa tinigil ang pagsubaybay sa babae na yon, papalitan kita bilang manager ko! Kahit na Daddy makita! Besh! Besh! May good news ako sa'yo. Parang ang sa inyo po, Tita Ludi. Ay! Nandito ka pala, Nika baby. Nag-practice po ako ng isang song para sa guesting ko bukas sa TV. Ay, buti na rin na narito ka. Para marinig mo ang news ko. Ano ba yon, Bessie? Ito, Besh, ha? Sabi ng source sketch, inaway daw ni Alona Maldita ang boyfriend niya at ang manager niya. Bakit? Kasi naman, di ba? Dahil nanood yung dalawa ng movie ni Nika. Ay, talaga po? Pinanood nila ako? Ay, yes, girl. Ang ganda, di ba? May mga nagsabi na rin sa akin na pinanood ka nila, Nika. Hindi ko lang sila matsyempohan. Tita Sandra, pwede kayang pag nakita niyo silang nanonood sa show ko, ilapit niyo po ako sa kanila? Ha? Bakit? Para mapasalamatan ko po sila ng personal. Baka sa pamamagitan nun, magkabati na kami ni Alona. Ayoko naman po talaga siyang maging kaaway. Matatahimik po ako at magiging masaya po ako kung magiging kaibigan ko po siya. Ang dami ng mga flowers nitong dala mo, Raster. Hope you like it. Oo naman. Ang gaganda lahat. Kaya lang, gumastos ka na naman. Nika, happy ako na ginagawa to. Kahit everyday pa kitang bigyan ng flowers, okay lang. Raster? Kasi lagi rin kitang makikita. At yun ang gusto ko. Ang lagi kang makita ng mga mata ko. Raster? Ikaw baka kung ano na yan. You're right. Iba na nga ito. I love you, Nika. Sana huwag kang magalit. At lalong huwag mong isiping niloloko lang kita. Dahil totoo ang damdamin ko sa'yo.
Tatanggapin kaya ni Nika ang pag-ibig ni Raster? Mga Anak, bakit narito ka pa sa sala? Hindi ba dapat natutulog ka na? Ayaw ko pa pong pumasok sa kwarto ko. Hindi pa po ako inaantok. May problema ka ba, anak? Nay, kahit po artista na ako, ayoko pong mabago ang kinalakihan ko. Iyon pong itinuro sa akin ni Nanay Leonora at Tatay Tomas. Ano yun, Nika? Ang hindi po paglilihim sa magulang. Kaya gusto ko pong sabihin sa inyo ang nangyari kanina. Nika? Si Raster po. Oh, Nagtapat po siya ng pag-ibig sa akin kanina. ano? Ay, ano sinabi mo sa kanya, anak? Tinanggap mo ba ang pag-ibig niya? Kailangan pa ba ni Nika yun, Beshi? Eh, magaling naman siyang kumanta ah. Oo, para sa mga commercial na gagawin niya. Ibig pong sabihin, kukuha po ako ng lesson sa dancing and modeling? Yes, para sa acting workshop din. Tita, bumagay po kaya sa akin ng magsayaw? Naku, Nika baby. Bagay sa'yo yun, no? Tanggalin mo lang ang kahinhinan mo. Para mo naman sinabing maglandi siya. Hindi naman, Besh. Para lang maging graceful siya. Sige po, Tita Sandra. Kung para sa ikabubuti ng karir ko, payag po ako. Very good. Yan ang gusto ko sa'yo, Nika. Masunurin ka. Tama. Ay, siya nga pala. May sinabi sa akin ng nanay mo. Nagtapat na raw sa'yo si Raystar. Opo. Yesterday lang po. Kaya hindi ko pa po nababanggit sa inyo ni Tita Ludi. Ay, salamat naman. Kasama pala, Kit. Opo naman, Tita. Pero sabi ni Aling Caridad, hindi mo raw tinanggap si Raystar. Dahil wala pa po sa isip ko ang pag-ibig. Gusto ko muna mag-focus sa career ko at sa pag-iipon. Pero sabi po niya, maghihintay siya ng tamang panahon. Ay, yung nakakaloka. Naalala ko nung una akong niligawan. Sasabihin niyo ba sa fans niyo ang panliligaw niya? Kapag may nagtanong daw po, sasabihin niya. Kasi ayaw daw po niyang paglaruan ng mga fans namin. Yun ang tunay na lalaki. Merong P. Anong P, Betty? P. As in, paninindigan. Tita Sandra, gusto niyo raw akong makausap? Yes, Raystar. Tungkol ito sa panliligaw mo sa alaga ko. Malinis pong intention ko sa kanya, tita. Noon pa po, may feelings na ako kay Nika. Madalas ko nga po siyang tingnan nung nasa workshop pa kami. At yun din pong dahilan kung bakit ko po ginustong maging ka-love team niya. Alam mo, Raystar, magandang maging inspiration ang love. Dahil lalo kayo magsisikap. Pero sana, huwag mong
mamadaliin ang alaga ko, ha? Alam mo naman, marami pa siyang dapat asikasuhin. Dahil kumbaga sa Bulaklak, ngayon pa lamang siya namumukadkad. I understand, Tita. Don't worry. I will wait for the right time. Promise siya na. May problema ako, girl. Ano yun? Paubos ng budget ko eh. Oh, wala naman akong movie ngayon. Wala ring guesting at shows. So, anong gusto mong gawin ko? Sama mo naman ako sa mga projects mo. Ayoko kasi mag-withdraw sa savings ko. Alam ko na. Alam ko na ang dapat mong gawin para magkapera ka. Don't tell me may pakikilala kang DOM. Correct! Actually, dalawa sila eh. At sa akin lang sila may interest. Pero, dahil sa committed pa ako kay Amador, at friendship naman kita, sa'yo ko na lang sila ibibigay. Sa bagay, single naman ako ngayon. Sige na nga. Pero wag naman yung sobrang tanda, ha? Sana yung tulad lang ni Amador para naman may buhay pa rin kahit papano. Oo, huwag ka mag-alala. Mai-enjoy mo yung kanilang pera. Pero, pagdating sa sex, ay naku dahil, huwag ka na umasa sa kanila. But why? Ikaw kasi pagtatrabahuhin nila pagdating sa kama. Yung Ay. iba pa nga dyan, umiinom pa ng gamot para may itagal sila. Ganon? Kaya lang, ayun, wala akong sineryoso sa kanilang lahat. Kahit yung sinabi mong first love mo? Umuwi ka na. Magbihis ka at magpaganda ng gusto. Dahil tonight, ipakikilala ko sa'yo yung dalawang dirty old man. Wait. May sasabihin pa ako. Ano naman? Sabi ni Reister sa isang interview, naliligaw na rin siya kay Nika Marquez. Ito naman talaga hantong yung sweet-sweetan nila. Baka nga mag-on na sila eh. Ayaw lang umamin para lalong mapag-usapan. Napaka-arte talaga nila. Lalo na yung si Nika Marquez. Balikan natin ang kasaysayan ni Veronica. Nasaan ang kaligayahan? Dito sa ating dulang, mga ginintuang kasaysayan. Nandiligo na para si Reister kay Nika, Tito Narciso. See? Nagbabasa ka rin ng write-ups about Nika. Sabi niya wala na bang masama? So I did. Anong masasabi niyo sa pandiligaw ni Reister, Tito? Para sa akin, ayoko nun. Baka masira ang karir ni Nika. Sayang naman ang maganda niyang image. Nahuli rin kita sa wakas. Sinasabi ko na eh. Gusto mo rin si Nika. At sana hindi mo na siya pinaligawan ni Sandra. May tumatawag sa cellphone ninyo. Yes, excuse me. Sasagutin ko muna ito. Okay. Hindi ko rin gusto ang pandiligaw na Reister kay Nika. Dapat magkahiwalay sila. Oh, honey. Magaganda, ha? Gusto ko lahat ng dress at saka yung shoes na dala mo sa akin. Thank you. Binili ko ang lahat ng yan para maisuot mo sa mga pupuntahan nating gatherings. Para naman mapansin uli ang honey ko. Salamat sa pagiging concern mo sa Ikaw akin. lang kasi, pinagdududahan mo ako. Alam mo, sa pagbabasa ko ng mga magazine at maging sa social media,
Napansin ko na mas marami ng publicity si Nika at Reister kesa sa'yo. What? Oo. Oo. At yun ay dahil sa panliligaw ni Reister kay Nika. Ang mga walang kwentang yon. Kaya dapat masira mo sila. Mapaghiwalay mo. Para mabaling uli sa'yo ang atensyon ng lahat. Talagang gagawin ko yon. Hindi ako papayag na makuha ng iba ang kasikatan ko. Teka, saan ka pupunta? Sisimulan ko na ang pagsira sa kanila. Galit na galit si Alona. Ganyan ka. Magalit ka. Ilayo mo si Reister kay Nika. Para sa akin. Kanina ko po napapansin na matamlay kayo, Inay. Anak, sigurado ka bang mabuting tao si Reister? Nay, bakit naman po ganyan ang tanong niyo? Sagutin mo muna ako. Nakilala ko na po sa pamamagitan ng video call ang family niya. At mukha naman po silang mabait. Pero si Tita Sandra ang mas nakakakilala sa kanila. At ayon sa kanya, mabait si Reister. Bakit po ba? May mga nabasa kasi akong post sa social media. May girlfriend na raw si Reister. At niloloko ka lamang daw niya. Ano po? Balikan natin ang kasaysayan ni Veronica. Nasaan ang kaligayahan? Dito sa ating dulang, mga ginintuang kasaysayan. Hindi mawala sa isip ko ang ipinakita sa akin ni Inay na post sa social media. Parang nasasaktan ako. Sabi pa doon, niligawan lang daw ako ni Reister para mapabilis ang pagsikat niya. Tulad sa ibang artista na sumikat ng husto nang magkaroon ng love team. At ako naman daw, naniniwala sa pambobola ni Reister. Hindi si Alona ang nag-post ng nabasa namin. Dapat kayang paniwalaan ko yun. Bakit ba kahit ngayong artista na ako, nalulungkot at nasasaktan pa rin ako? Ganito ba talaga ang buhay? Hindi maaaring maging maligaya ng matagal. Nika, Tita Sandra, Aling Caridad, maaga po akong nagpunta dito dahil may gusto po akong sabihin sa inyo. Tungkol sa Reister, At tungkol po sa isang post sa social media na kalat na tungkol po sa akin. Nabasa ko yun. At alam na rin ni Nika. Mabuti ikaw ang unang nagbanggit ng tungkol doon. Kasi, Nika, Aling Caridad, Tita Sandra, hindi po totoong post na yon. Huwag po sana kayong maniwala doon. Wala akong girlfriend. At mahal ko po si Nika. Kaya ko po siya niligawan. tinanong ko na rin ang manager mo tungkol doon. Katatapos nga lang namin mag-usap nang dumating ka. At yan din ang sinabi niya. So, huwag kang kalala. Naniniwala ako sa'yo.
Salamat po. Nika, Aling Caridad. Tatapating kita, Iho. Naguguluhan ako. Hindi ko alam kung sino ang paniniwalaan ko. Yun din ang nararamdaman ko, Reister. Nika, Aling Caridad, aaminin ko, magulo talaga sa showbiz. Ganon din naman sa social media. Pwede kang gumawa ng fake account para makapanira ng tao. Ibig mong sabihin, galing sa fake account ang post na yun? Oo, Aling Caridad. Nag-check na kami ng manager ni Reister. At iyon ang nalaman namin. Ganon din po ako, Tita Sandra. Pero bakit gagawin yun ang nag-post nun? Hindi naman siya si Alona. Hindi tayo nakatitiyak, Nika. Pwedeng siya yon. At pwede rin namang umupas siya ng troll. Ang hirap naman pala. Kaya nga dapat alagaan natin ang mga tunay na taong nakakasalamuha natin dito sa showbiz. Ibig ko sabihin, yung mga taong tapat at hindi plastic. Nika, Aling Caridad, handa po akong dalhin dito ang parents ko para makausap ninyo. Huwag na. Baka mamaya may makaalam pa at isulat at palabasin na mamanhigang ka na. Tama si Inay Reister. Oo na. Naniniwala na kami sa'yo. Buti naman, wala na kayong problema ni Reister. Maganda ang ginawa niyang pagkausap sa inyo. Opo, gumaan po ang loob namin ni Inay. Ay, wait. May nag-message sa messenger ko. Oh my God! What's this? No! Bessie, bakit? Anong nabasa mo? Tingnan mo! Hindi! Sino gumawa nito? Sino? Ano ang nakita ni Ludi at Nika? Bakit umiyak ang dalaga? Mga nagsiganap, Rosana Villegas, Bobby Cruz, Susan Robles, Lionel Benjamin, Maynard Landicho Jr., Jenaline de la Cruz, James Cuaton, at Chiquita Amor sa papel na Veronica. Sound effects, Jerry Mucha. Technical supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical director, Boboy Salonga. Ito ay mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. At sa direksyon, Phil Cruz. Veronica, nasaan ang kaligayahan? Dito sa mga ginintuang kasaysayan.